a lot of people didn't notice na dun sa interview ni Congressman Sandro Marcos, na ang pinlay up, yung sinabi niya na how can a body investigate itself? Kasi ang sinasabi niya, hindi dapat mag-imbestiga ang Kongreso tungkol dito sa flood control funds dahil nga may mga kontratista na konektado sa ilang mga mambabatas na nasa House. Gayon pa man, na-miss yung ibang parts na sinasabi niya, na dapat ang mag-imbestiga ay ang executive. Low-key ito, pero nakita natin ang friction that is already erupting between the executive and the House na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Now, ang possible reasons kung bakit ginagawa ito ni Presidente Marcos ay, number one, this is really a comm strategy para tumaas ang ratings niya. Titirahin niya ang mga miyembro ng House, they have no choice, but his sole purpose is for the ratings. On the other hand, it's also possible na ginagawa niya ito para mag-behave yung mga kongresista or para mag-withdraw sila ng suporta sa kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez, and pwedeng mag-upo ng kanyang choice, si BBM. In short, this isn't about safeguarding the people's money, the taxpayers' money, but the political gain of the Marcos administration, particularly the faction headed by the president. In the end, kitang-kita din naman natin ang kaputian. Kasi, sino ba ang nagpabaya? I mean, totoo, may mga tao talaga na nakikita natin na mera lang sa mga proyektong ito. In many instances, completely ghost ang proyekto. Yung iba naman unfinished, yung iba ay substandard. Pero, is BBM really intent on fixing the situation or just there for his political gain? We know that he needs to do something because his ratings are tanking or really, ang baba na sobra, ang layo na ni VP Inday. And they have thrown so many things at her and she has still survived. She has survived a serious threat of impeachment, and it was merely the congressmen who nagmamadali and out of time nagfile ng kanilang impeachment that led to the dismissal of the case. Sabi ni Rekushin, with Tambayan's minions being in hot water right now because of flood control project scandals, would this be the right time to oust Tambi as House Speaker? I think that might be one of the things the President is planning on. If he goes after yung mga minions ni Speaker, they might withdraw their support from the Speaker. Pag nag-withdraw ng support kay Speaker, pwede nang iupo ni BBM yung tao niya. So, yeah, gusto natin yan. Pero that will depend kung mag-succeed si BBM dun sa pagpapaano. Yung mga pagpitik niya dun sa mga tao ni Speaker Martin. Sabi ni, napanood ko noon, mali. Ang sinasabi mo, yung RevGov, iba yun. Ibang usapan yun. Sinabi niya talaga, hindi, huwag kayong magsasalita ng ganyan because that is inciting to sedition. Tandaan nyo, abogado si PRD nun. At hanggang ngayon pala, abogado si PRD. Kaya doon pa lang pagsabi ng Rev, andun pa lang sa word ng Rev, stop that. May mga ganun siya. Remember, in-interview ko siya three times. So, sabi ni Alan, may araw din lahat ng mga umapi ngayon sa mga Duterte. But we must hold on. So one of two things, alam ko na restless ang ibang mga nandito. Bakit hindi pa tayo, why don't we make ourselves heard? Ako, I'm all for that. I've attended almost every single rally basta nandito ako sa Pilipinas. Pero, yung iba dito, madadagdagan ba ang mga tao? Now ba, are there people who did not go before that are willing to go now? Tignan natin. Tapos marami ring ganito nagsasabi, the country needs rebooting. And I know that this is very, very tempting. Pero para sa akin, one of two ways lang yan. Either we implement immediate and drastic change, which is very tempting, or we do it in increments. We start with education, because an educated citizenry is one that will not be easily misled by their leaders. We will make better choices in elections if our citizenry are better educated, and we might even get better politicians. But we can make those changes incrementally over the next 20, maybe 30 years. Most of us here might not even be alive when the change finally comes. Or we can do it the shorter way, but that will require enormous resources, such as our time. How many people are willing to just float to the streets and decide that, ayoko na, hindi na pwede ito. Yeah. Hi, Bubbles. Sabi ni Jmar,
This administration has the resources and the means, which is why ang daming nababayaran, Diyos mio. As citizens, we must stay vigilant, especially with fake news clouding the truth. The DPWH Ghost Project is another glaring example of corruption that keeps draining public funds. What's frustrating is that instead of directly holding those accountable, the president seems more focused on putting on a show. Good one. Good way to put it. Or through statements or media stunts. Bitin po. Sabi ni Infested Jones, nakakatawa daw ang Pangulo natin, nag-ikot sa buong mundo, then naghanap ng results ng project, para ngayon lang naging politiko. Hi Ma'am Arcea, hi kay Nacho the Cat. And sino ba yung mga? Thank you Miss Telms, Ma'am Telms. Wow, thank you very much Ma'am Telms. Wow. Ito maganda din to. Sabi ni JP, Representative Libanan claims that the sitting or former president must be spared from the indignity of being forced to undergo a drug test. Seriously, the undignified part is thinking we are being governed by a drug addict. Even the entry-level employee in any sector is required to go through a drug test examination. Ako, I agree with this. And in fact, di ba, china-challenge ni Attorney Ferdy yung sinasabi ni Undersecretary Claire Castro na sabi daw ng Korte Suprema, random drug testing lang ang pwede, hindi daw pwede ng malawakan drug testing, katulad ng mga nasa panukalang batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla. Sabi ni Attorney Ferdy, ano ka, pwede naman. Wala kasi if you look at the Supreme Court decision na sinasite ni Yusek Claire, hindi yun ang nakalagay. In-uphold ng Supreme Court ang mandatory random blood testing. Constitutional yun. Pero hindi nila sinabi na hindi pwedeng lahatan. Na everybody who enters the government must take a drug test. Wala daw sinabing, according to Yusek Claire, pinagbawal yon ng Korte Suprema. Ang sinasabi natin is, walang ganon, hindi pinagbawal. In-uphold ng Supreme Court ang random drug testing. Need ba talaga, sabi ni Master 70, magpunta si BBM sa mga lugar na questionable ang projects? Pwede naman siya magputos sa mga tauhan niya, lumabas tuloy, puro photo ops lang ginagawa niya. Of course, hindi need. Kaya nga alam natin that this is really a communication strategy, not a legal one. Can you pick this up? Yes, please. Sabi ni Carlos, kukuha nga ng driver's license, mandatory yung drug test. Presidente pa ba? Yun na nga Nag-renew ba ang presidente ng kanyang driver's license? I wonder. Pero tignan niyo yung mandatory drug test sa driver's license, ano lang yung mga tinetesting. Kasi yung hinihingi natin sa presidente is a hair follicle test. Baka yun ang sinasabi nila na ayaw niyang gawin. Sabi ni Happy Fam, isa pa yan, dapat bago maupo ang isang politiko, meron comprehensive at random drug test. Lahat na, hindi random. Ako, sana, so sabi nga ng Supreme Court, sinasabi ng Supreme Court, hindi pwedeng idagdag sa mga requirements ng mga kandidato ang drug test. Pero, walang sinasabi na bawal ito pag nakaupo na. Sabi ni Jerry, BBM, galit-galitan, siya ang dahilan kaya laganap ang korupsyon. Dahil binuwag niya ang Philippine Anti-Corruption Commission, isa pa ang inatupag niya ay maglustay ng pera ng bayan, nood concert at party-party. Ay, salamat, pinaalala mo yung nood concert party-party. Kasi paano ka ba naman nga magkakaroon ng oras na i-monitor mo o mag-follow up sa inyong mga tao kung pinaprioritize mo ay yung concert ninyo, yung pa-concert ninyo. Hi kay Mrs. Reed, sabi niya good morning and happy Sunday sa kanila. Sabi ni BTS ay 1 million Duran-Duran concert. Oo, yan, yung mga ganyan. Nakita ko pa nga sila nanood ng James Taylor, pero at least yun, medyo mamura-mura. Yun, sabi ni SJ, tapos pag annual physical exam sa mga kumpanya, mandatory ang drug test. Alright.
But let me tell you the difference, ha, para lang para alam niyo yung legal dito. The Constitution, sinabi ng Supreme Court, bawal yung mandatory drug testing for candidates dahil hindi nakalagay yon as a requirement sa Constitution for a candidate. Hindi sinabi ng hukuman na hindi pwedeng mag-random drug test kapag nakaupo na ang mga ito. So pwede yan. Dapat for government employees, pwedeng mag-random drug test. Now, ang sinasabi ng iba, kami nga in private companies, nagda-drug test kami. Ang pinagbabawal kasi ng saligang batas ay yung sa government. Kung titignan ninyo yung Bill of Rights, ito ay mga pagbabawal sa gobyerno o sa estado. Kunwari, tayo ay may karapatan sa ating privacy, which means government agents cannot invade our private spaces nang wala silang order na nanggagaling sa hukuman. Kung pribado yan, can they invade your private spaces? Iba yung batas. Merong mga trespass to dwelling. Ayan. These will be applicable to in other laws. So, hindi siya necessarily the same. Now, okay. Now, bakit it's possible na pagbawal ng saligang batas ang lahatan na mag-drug test, lahat ng mga empleyado and so on mag-drug test. Ayon sa Malacanang, may right to privacy daw. Diyan ako medyo nagtataka. Right to privacy? Bakit yun ang karapatan na ina-assert nila? Kasi para sa akin, it should be due process. So, ang tingin ko dyan is, they will lose. If matuloy yung panukalang batas ni Senator Robin, at i-challenge ng Solgen ang constitutionality na to, tingin ko, may tulog sila. Sa confirmation hearing ba ng case ni PRD sa September, malalaman agad ang resulta kung magpapatuloy pa o mapapauwi na siya? We don't know. Kasi there might be, kasi this is a confirmation hearing, na kung maaalala ninyo, ang estado, ang state ng kaso is still at pre-trial. So sa pre-trial, doon nabubuo yung mga charges base doon sa ebidensya na isinumite ng prosecution. So we don't know how long the pre-trial chamber will take in making a decision or kung yung sa September na hearing ay actually an announcement na lang. So I understand na si Alvin may interview kay Attorney Kaufman. Antayin ko yan possibly tomorrow para maliwanagan tayo tungkol doon sa mangyayari sa hearing nitong September. LBJ says, dapat nga mas mahigpit ang requirements ng mga public officials kasi sila ang nakahawak sa bansa. I agree, especially for those who are decision maker. Salamat, Ma'am Telms. Uy, dami na naman. Thank you, Ma'am Raquel. Hi, kay Miss Isabella Schwartz. Sabi ni Boss Kenshin, birthday niya ngayon. So happy 29th birthday, Boss Kenshin. Sabi niya parate, Javen pala. Okay, ulitin ko. Happy birthday, happy 29th birthday, Javen. I hope it's a good one. And I hope you get all your birthday wishes. So, think carefully. Sana isa sa mga wishes niyo makauwi na si PRD. Thank you very much for sharing. Yun, pinaalala ni Ma'am BM. Nanood pa daw ng F1 kahit binabaha na ang Pilipinas. Isa pa yun. Shades of Lenny Robredo, O baka na naman tanungin ninyo, ano sa tingin ninyo yung picture ni Senator Risa at saka ni Mayor Lenny? I don't think about them. Kung nagtsikahan sila? Sabi ni Sir Fernan, tahimik po yung issue kay Palaka sa pagkamatay ni Tantoco. Yan po yung result ng BBM is a top negotiator. Tapos panay-arte ng BBM sa flood control pero ala naman nakakasuhan. Inunahan niya kasi dapat nag-file na sila bago siya nag-announce. Yan ang problema kasi PR lang lahat ito. Sabi ni Ma'am Una, grabe gusto ko na mag-rally, grabe billions, hindi na millions pinag-uusapan tapos yung presidente dami ng girl. Bakit nga ba walang rally dito sa Metro Manila? Madalas kasi nga sa Davao pero sige nga, tanungin natin kung wala bang plano man lang kahit maliliit na rally, o yung mga motorcade. Sabi ni Portilicious, ako po, sa national agency nag-work, nire-require kami lahat to undergo a drug test twice a year. No exception po yung sa amin. Ako naalala ko, NCCA yun, nag-random drug test sa amin. Yung sasabihan ka na lang,
Tapos pasok ka sa banyo, you bring your little cup with you. Ay, how undignified pala. So, tayong mga hampas lupa, undignified at okay lang. Hindi siya undignified pag tayo ang nagda-drug test. Pero pag presidente, ang undignified. Ano ba? Sabi ni Little Angel, ang tagal pa ng 2020 eh. Sabi ni Junji, mahirap po mag-rally pag baha. Kaya sila motivated na hindi matuloy yung mga ano. Kaya sila motivated na peke yung mga flood control projects para tuloy-tuloy ang baha at walang rally. Yun ba? Pero that's an interesting theory, ah. Oo nga eh, sabi ni PBK, di po ba gun owner, sorry, mali. So, di po ba gun owner si BBM mahigpit ang drug testing dyan sa LTO? Oo nga. Sabi ni Sir TJ, tulungan tayo ng INC po. Hindi pa natin natutunog at nahihiya nga ako humingi ng tulong sa kanila. Dahil syempre kailangan aligned dun sa kanilang mga intents or intentions. So, tingnan natin. Kaya naman na na i-claim natin kagad na tutulungan tayo. Teka muna, mag-ask muna. Sabi ni BTS1, yung sabi ni Mayor Vico na nagbayad mga Biskaya kay Corina at Julius. May ganong kalakaran talaga sa media po, at the very least may mga code of ethics sila na binayolate. Ang problema sa code of ethics, anong gagawin ninyo? Hindi naman batas yun. So, at best, hampasin ka ng konti ng ano ba yun? KBP, ano ba yung mga fines na i-impose nila? 20,000, ganyan. Pero self-regulation kasi nga ang KBP. So, assume natin na may violation ng Code of Ethics. May nagkaso ba sa kanila? May nag-file ba ng ethical complaint sa kanila? Parang wala. Tinatanggal ba sila ng mga networks nila? Parang hindi. Sabi ni Mui, same thoughts. Dapat kaso muna bago nilabas yung list. Thorough investigation muna para huli talaga lahat ng involved at may maibalik pang nanakaw sa kaban ng bayan. Ay. Kaso, either hindi siya talaga marunong o ang intention niya ay PR lang ito. Pero para sa akin, sige na nga, konting diwang dahil ang pinipitik niya ay yung mga tao ni Speaker. Ngayon, posible na kaya pinipitik ni PBBM yan ay para mapalitan si Speaker. Posible. I'm not saying that's simply my theory. Sabi ni Sir Lauro, parang wala akong naririnig o nababalitaan from the Makabayan Block about that flood control under fire. Akala ko ba Makabayan sila sa totoong kahulugan ng salitang Makabayan? Tama. Buti pa nga yung mga ngilan-ngilan dun sa sa mga kabilang parlor. Sabi ni Sangria, sadly, parang naging mindset na ng kawatan ngayon. Okay lang makulong sila basta marami na silang nanakaw and their families will live in luxury. Sana may strict na law that can trace the assets ng mga magnanakaw. Ma'am, you don't even need a law for that. Bawal kasi yung ginagawa nila, nakaw yun. So dapat meron talagang pagtitrace at paghanap ng pera na yan. Pero in many instances, it's flouted. Tingnan nyo nga ang nangyari kay Bong Revilla. Mayroong ruling ng Sandigan Bayan na magsoli siya, ayaw niyang magsoli. Sabi ni Sebi, it's funny na yung mga journalists pwede maging vlogger, pero yung mga vlogger di pwede maging mga journalists. Hypocrisy talaga. What? Do that. Kasi mas may katotohanan pa mga na-share ng vloggers dahil alam mo ang mga biases. Sabi ni DJ Mikey, maingay sa OVP Conti funds pero flood control projects parang tahimik kasi yari silang lahat sa mga congressman. Kaya nga, para sa akin, it's interesting now na pwede natin pa ulit-ulit na i-quote si BBM. Oy, mahiya naman kayo. Pagka pinatawag tayo sa Flycom, pwede naman natin sabihin, sure, di naman ako yung nagsabi nun si BBM. Sabi ni Rodaline, baka kaya siya nag-iingay at wala pang kaso para ma-alerto ng mga kawatan para makatakas na habang wala pang kaso at whole departure order. Ano fee? Yeah. Sir Benchmark Nabs, maraming salamat. Uy, parang gusto yatang mag-karaoke nights dito sa kabila kasi mga ngalahati na yung gift goals eh.
Sabi ni Alan, parang nakakainis minsan si Robin Padilla, masyadong friendly kay Pangilinan at Bam. Samantalang alam niyang kaaway ang mga yun. Alam nyo, it's a collegial body kasi. The Senate, even the House, collegial body yan. Ngayon sa House, ang dami-dami nila, kahit paano makakahanap ka ng ibabarkada dyan at makakaipon ka ng mga tao who can vote for your bills. Ang Senado maliit lang. Hindi pwedeng awayin ni Senator Padilla lahat ng mga kasama niya dahil baka wala siyang maipasang panukalang batas. You have to understand that these are collegial bodies and that's how collegial bodies work. I hate it. And I understand na nakakainis talaga that he has to play nice with these people. Even if he disagrees with them. Even if he doesn't agree with their even very basic political philosophies. Hi kay Queen, sorry. Sabi ni Little Angel, sabi ni Sara Diskaya, bookish daw kaming mga civil engineer. Walang utang na loob sa mga civil engineers ng DPWH na tumulong sa kanila makakuha ang bilyong projects. Kaya sila yumaman. Ang kakapal ng mukha ng mag-asawa na yan. Uy, talaga? Hindi ko narinig yung part na yun, pero tama ka. Sabi ni Patrick, mahina pa rin ang batas sa Pilipinas. Maraming nakakalusot na magnanakaw na politiko. Hindi mahina ang batas because it's not it's a tool. It's only as good as the people who wield it. Parang internet yan. Pwede mo bang sabihin that the internet is evil? No. It's a tool. Parang kotse. Yeah. Evil lang siya kung yung tao na nagdodrive nun ay is intent on running people down. Is reckless. Sabi ni Hampas Lupang Ambisyosa, si Igan maingay sa Confi Fund ng nabara si Corina na binabayaran mga journalists para mag-interview. Umiyak si Igan, nagwala sa social media. O nga but I didn't see all that he said. Parang matagal ko nang hindi binabasa si Igan eh. I don't know. Hindi ko minsan naiintindihan where he's coming from. Sabi ni Infested Jones, ano po yung small committee? May isang buong live kami. This week lang, trying to remember, Tuesday ba? Or Wednesday? Tungkol dyan sa small committee na yan. On the day of the hearing ni Congressman, nung nagbukas ang Appropriations Committee hearings, nag-live kami, may live kami on that. Sabi ni Ma'am Tina, I love you, Lipi. Ako din, bago to. Teka, hindi ko dapat kunin ko para It's Elizabeth Arden, I think. Siyempre, hindi ko binili, regalo. Mahal eh. Sabi ni Luar, mas maganda siguro kapag si Sandro magpa-impeach kay BBM. That's not gonna happen. Sabi ni Sir Dan, connivance, ghost projects can be detected by COA audit before progress, billing, or payment. Pwede. Hi kay user 53948. Hi kay Single Life. Sabi ni Musikerong Panday, dapat ang kampihan ni Igan ay si Senator Marcoleta. Isa lang ang gumawa ng book mill. Uy, grabe! Totoo naman yung book ni Sen Marcoleta, di ba? Parang napaisip talaga. It never occurred to me to ask, sa totoo lang. Sabi ni JP, ipokrito yan si Igan. Lakas ng loob banggain si Mayor Vico na walang bahid ng korupsyon samantalang may moral issue siya with Sara Balabagan. Oo nga. Hi kay Red Dragon Reka at kay Patrick Pasqua. Maraming salamat po. Hi kay Davao Investment. So, sabi ni Alan, what if BBM naman ang i-impeach ng Congress dahil sa pag-atake ni BBM sa kanila? Eh di ang tuwa lang natin lahat. Eh sino ba, pag na-impeach si BBM at matanggal, sino bang uupo? Sabi ni Ma'am BM, why po ang fresh nyo lagi? Turuan nyo nga po sila. Uy, grabe! Turuan ko daw sila. Uy, grabe. Hindi ko nga pinapansin eh. Sabi ni Ernie, ano ang pinakamatinding, next time mag-all caps ha, pataw, sa mga kawatan na officials ng gobyerno, what do you mean pataw? Penalty? Eh di life imprisonment for plunder. Di ba? Sabi ni Isabella, bakit kaya may negative comment si Kong Richard kay Mayor Magalong? Makamalaki din binigay ni Tamba sa kanya, parehong Tagalite kasi.
Si Kong Richard was reacting to a statement by Mayor Magalong about the congressman. So ang tingin ko is he's just defending Congress, the House of Representatives. But for me, why do you have to bother? Ba't hindi na lang niya hayaan? Look, ano ba ang damage kung hindi na lang niya nireactan yung sinabi ni Mayor Magalong? Di ba? Would it have made a difference? I mean, matitigil ba yung mga hearing sa Congress? May makakasuhan ba pagka pinabayaan lang nila yung sinabi ni Mayor Magalong? Hey, Mimo, wanna come over here? Wanna say hi? People wanna see me. Isa lang yung cat na malapit, si Mimo. Okay, last few questions. Sabi ni Sir Patrick, Goma is playing games. I saw what he did there. Sabi ni Joshua, buti pa si Saldi ko di nagre-react because he's not very good at it, sa totoo lang. So the only alternative he has is really to just keep quiet and wait for the cases. Pwede po bang makulong ang presidente ng plunder? Kailangan muna siyang i-impeach. Pag na-impeach siya at natanggal siya sa pagka-presidente, di wala na siyang immunity. Yun, pwede na siyang kasuhan ng plunder. Ito sabi ni JR, binigyan ni M. Romualdez ang ormo ng 40 plus na ambulances kasi. Oh. Okay. Anong lahi ng cat nyo? Well, it depends which cat. Si Beans, si Beanie, si Levi, at saka si Eli are Siamese. Si Suki, si Eva, at saka si Barty are Persians. Tapos, si Mimo is Puspin. Pero he looks like a cow. Kasi yung markings niya, black and white siya, pero may parang spots. Para siyang dairy cow, black and white. Ang cute na ni Mimo. Oh, ayan, naglalakad-lakad na. Joey has a new spot that's on top of the Joey? Yeah. Joey's there. I also have a cat named Joey. She's what do you call the three-colored cat? Calico. She's a calico and she's so super sweet. Yeah. Ano din niya siya? Rescue din siya. Sa daughter ko siya, si Joey. Who else is your cat? Beans. Si Beans. Si Mimo akin siya talaga. Si Suki. Sino? Yours. Si Suki is really mine talaga from the start. Si Eva belongs to my son. Si Barty, kay Ahmed yun. Kind of man. Pero, nahihiram eh. Wala kasing reaction pag nagigigil ka tapos niyayakap-yakap mo. Which reminds me, Bartsicle, sabi ni Bubbles, Maine Coons are very gentle and huge. I know. That's why kawawain lang sila ni Suki. Sabi ni Sir Arsenio, buti po yung mga pets niyo behave. Ang mga tao sa Congress, trainable ba? Tingin ko hindi. Beyond redemption. Yung mga yan. Mabilis lang na recap. A lot of people didn't notice na dun sa interview ni Congressman Sandro Marcos, na ang tinlay up, yung sinabi niya na how can a body investigate itself? Kasi ang sinasabi niya, hindi dapat mag-imbestiga ang Kongreso tungkol dito sa flood control funds dahil na may mga kontratista na konektado sa ilang mga mambabatas na nasa House. Gayon pa man, na-miss yung ibang parts na sinasabi niya na dapat ang mag-imbestiga ay ang executive. Low-key ito, pero nakita natin ang friction that is already erupting between the executive and the House na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Now, ang possible reasons kung bakit ginagawa ito ni Presidente Marcos ay, number one, this is really a comm strategy para tumaas ang ratings niya. Titirahin niya ang mga miyembro ng House, they have no choice, but his sole purpose is for the ratings. On the other hand, it's also possible na ginagawa niya ito para mag-behave yung mga kongresista or para mag-withdraw sila ng suporta sa kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez, and pwedeng mag-upo ng kanyang choice, si BBM. In short, this isn't about safeguarding the people's money, the taxpayers' money, but the political gain of the Marcos administration, particularly the faction headed by the president. In the end, kitang-kita din naman natin ang kaputian. Kasi, sino ba ang nagpabaya? I mean, totoo, may mga tao talaga na nakikita natin na mera lang sa mga proyektong ito. In many instances, completely ghost ang proyekto. Yung iba naman unfinished, yung iba ay substandard. Pero, is BBM really intent on fixing the situation or just there for his political gain? We know that he needs to do something because his ratings are tanking or really,
Ang baba na sobra, ang layo na ni VP Inday. And they have thrown so many things at her and she has still survived. She has survived a serious threat of impeachment, and it was merely the congressmen who nagmamadali and out of time nagfile ng kanilang impeachment that led to the dismissal of the case. Gayunpaman, in order for their political survival, nakikita natin gumagalaw ang Pangulo. But it doesn't seem like his intent talaga na may mahuli, na may ma-recover na pondo. Hindi yun eh. Kasi kung talagang gusto niyang mag-succeed ang mga kaso laban sa mga ito, he would have conducted the investigation first, tapos nag-announce na lang siya kung kailan mayroon ng mga warrants of arrest. Eh ang ginagawa niya, siya yung nagdi-discover. Pupunta siya sa Bulacan. Ha? Walang project, pero on paper, completed na. Parang ganon. Ano ka? Para kang nagpapakita na ang pangkabuhayan showcase number 1, di ba? Parang ganun lang ang ginagawa niya. Instead of actually showing us that as the head of the executive, he is there to execute the laws, to investigate and prosecute these crimes. Hindi eh. Napaghahalataan lang siya that he is in there to strategize a way to bring up his ratings. In the end, wala pa ring serbisyo. And nangyari naman ang lahat ng ito dahil sa kahinaan niya as a leader. Hindi niya makontrol ang pinsan niya. Hindi niya masabihan yung mga kongresista na kaliwat kanan, kitang-kita na ng publiko yung ginagawa, wala pa rin pakialam. Ngayon, nasa Korte Suprema, ang ilang mga budget, including the 2024 budget and the 2025 budgets. Lahat ito ay kini-question na sa Korte Suprema at may malaking posibilidad na manalo at ma-question yung mga ginastos dito. So, in the end, what is this? Kitang-kita pa rin natin na ang intensyon para dito sa pag-iimbestiga ng flood control is nothing more than a PR strategy, a communications gimmick to make the president look like he's doing something when actually he's just a weak leader na nagpabaya. So, hindi pa rin sila makaka-compare, hindi sila pa rin maikukumpara sa Duterte administration. And that ultimately will be their downfall. Isipin nyo, gumagasto sila ng oras at pera ng bayan para imbestigahan ang negligence ni Presidente Marcos, ang bunga ng negligence ni Presidente Marcos. 3 taon na tulog nung nagising, nagtataka bakit parang walang control. Kaliwat kanan ang pagkulimbat ng pera ng bayan ng sarili niyang mga tao. It's not a good look. And it's certainly not going to lead to the lifting of the president's popularity. Wag lang po tayong magpapadala. Maliwanag that it's just a PR strategy and they're not really here to put anybody in jail. Hindi nga ginagawa ng paraan para makuha uli yung pera o magsoli ang mga kongresista. He's not in it for us, he's in it for himself. All of them are. Puro lahat sila makasarili. I can't wait for them to all be gone by 2028. So muli, huwag po nating kakalimutan, niloloko pa rin tayo. Tuloy ang budol. Hindi lang budol is real, tinutuloy-tuloy pa rin nila. So maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng stars, ng super chat, super sticker, gifts dito sa ating gift goals sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga komento ninyo at sa mga katanungan ninyo that also lead us down to discuss other aspects of this problem. However, in the end, it is up to us. Gusto natin ng pagbabago? Mag-decide tayo. How are we going to bring it about? 2028 is only 3 years away. All we have to do is hold on. On the other hand, kung sa tingin natin, it is time na tumindig tayo at ipakita natin kay Pangulo na hindi na natin titiisin ito, that it remains an option and protected by the Constitution. So, up to everybody, decide tayo. Every day is a day to make that decision. Hanggang sa muli, ingat-ingat po ang lahat. I hope you take care of yourselves. And ang pangalagaan ng inyong kalusugan, tuloy-tuloy rin ang pagdasal para maiuwi natin ang ating dating Pangulo. Tuloy-tuloy rin po ang ating positive vibes, and let's hold on together and demand that PRD be sent home. Tuloy-tuloy po ang ating panawagan dyan. So maraming salamat and take care. Kailangan